Energy FM. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihing radyo. Sabihin mo. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Siyempre, good morning din sa napakaganda, napaka-sexy, ang babaeng naging samurai na ngayon. DJ Lindsay, good morning. Isa magandang morning, baby Toby. Uy, napaganda naman ang suot mo ngayon. Parang nga talagang you. samurai. Japan. Parang galing sa Japan. Yes. How are you? Okay naman ako. Kamusta naman weekend mo? Umalis ako nung Sabado. Ay, ibang kwento yan ngayon Baby shower. Ayun nga. Kamusta ang baby shower? Ayos naman. Oo. Kaso nga lang natalo ako sa mga games. Okay. Ano ba mga sample ng games? Sample ng games. Susukatin yung tiyan. Tapos yun, di ako nalo doon. Tapos, yung sa naman, yung sa mga kanta, ito nga eh. Oh, ano yun? Yung sa mga kanta. Nakakahiya ka, DJ. Yun nga DJ ako eh, natalo ako eh. Oo nga, may ganyan. Pero dito naman, di naman ako technically natalo, no? Na-disqualified ako. Bakit? Kasi nangyari, nag-search ako sa Spotify. Ayan, madaya ka kasi. Kasi ang hirap naman kasi, ang sinasabi, no? Category game kasi yun. Oo. Ang sabi, magbigay ng kanta, ng title ng kanta na may baby sa title. Babe, okay. So ang dami na, nasa dulo pa kasi ako. Ang dami nang nasabi, no? Lahat ng alam ko na may baby sa title, no? Nasabi na. Okay. So kung ginawa ko, nag-search ako sa Spotify. Okay. So nakita ko yung kanta ni Neo, Okay. Baby by Me. Okay. Tapos sinabi, hindi sila familiar doon kasi syempre, hindi naman masyadong sikat yung kanta ni Neo na Baby by Me, no? So pinakita kong ganun. Sabi ko, eto ayun, disqualified ako par. Nakakaloka. Par, Kasi disqualified nag-Spotify ka kasi Oo. pinakita mo pa. Eh syempre, at least honest ako, di ba? Na may ganun ngang Oo. kanta. Well, sometimes ganyan talaga ang life, you know. You win some, you lose some. Oo. Ikaw, kamusta naman? Ang aking weekend ay, nasa Batangas lang ako nung weekend. Ay, wow. Dumalaw tayo sa parentals because Fiesta Earn. Ano nangyari sa fiesta nyo? Bumalik na yung practice ng mga Pilipino kapag fiesta. Yung marami nagtitinda ng mga balloons na iba-iba Ay, yung itsura. wow. Tapos may mga dekulay na mga sisiw. Congrats. Ganyan. Tapos maraming tao sa daan. Ganyan. Kasi yung sa gala, na-excite ako kasi tama ba? Sa gala din ba yung term sa inyo? Sa gala, oo. Sa gala, yung mga pamangkin ko, first time nila. So, ang lalaki nung nung mga gown nila. Kasi may mga petticoat sa loob. So, nakalobo sa ilalim. Oo. Although, ang gaganda nila tingnan, pero alam mo yun, pagod na pagod sila. Kasi hindi sila makalakad ng maayos dahil nga ang laki daw ng petticoat nila. Oo. So, okay naman. Tapos ang daming nagpa-picture sa kanila sa daan. Kasi ang gaganda talaga ng gown nila. Ang cute pa naman ng mga bata kapag sumasagala, di ba? Lalo na yung pamangkin kong 2 years old. Para 2 siyang, years old? Oo, figurine na naglalakad. Di syempre, nagsagala sila, lakad-lakad, ganyan. Hindi ako sumama dahil mainit. Sabi ko, kapag napagod yung mga bata, i-message mo ako, susunduin ko kayo. Ay, wow! Oo. Hindi ka nanood? Hindi ako tumambay sa labas dahil mainit nga. Hindi ko kaya yung init. Di ba? Introvert ka na talaga. Hindi. Ayoko lang talaga ng init. Alam mo naman ako, baby Toby. Ayoko ang init talaga eh. So, hinintay lang namin yung anong tawag dito, yung parada na tumapat sa bahay. Tapos saka pumasok yung mga bata dun sa line. Okay, Although okay. dapat di ba pupunta ka dun sa Simbahan mismo. mismo, ganyan. Starting point. Okay. Tapos kasi, starting from from simbahan, tapos babalik yun sa simbahan ulit. Oo, kami ang ginawa namin, ninintay lang namin yung prosesyon. Matalino. Tapos sumingit na lang sa linya yung mga bata para hindi na sila masyadong mapagod. Well, syempre, nga naman, mainit nga naman din talaga nung weekends, di ba? Oo. Tirik na tirik ang araw, par. Lalo na kahapon. Oo. Grabe, hindi talaga natiis eh. Nag-aircon talaga ako. Ibang klase. Sa Manila kahapon, chinek ko. Kasi sabi ko, init na init ako. Tapos yung aircon, nahihirapan siya mag-automatic. Kasi syempre, sentro kami. Talagang sakto yung init ng araw sa bahay namin. Pag-check ko nung tawag dito ng temperature sa Manila, 35 degrees Celsius. Sabi ko, konti na lang human temperature na. Init pa. Diba? So yun, sobrang init. Diyos ko, alam mo itong nakaraan, nung Sabado nga, pumunta nga ako ng baby shower, no? Oo. Usually ang ginagawa ko, magko-commute ako, magsasakay ng baby bus. Okay. Pero this time talaga hindi ko talaga kinaya. Hindi mo kinaya. Kasi napakatindi ng init. Grabe Tapos talaga. nakapink pa ako nun, par.
Eh di bakat yung pawis Ayun mo. nga kaya nga nag-grab tuloy ako ng wala sa oras. Wala iba talaga. Kapag medyo hindi ka matibay sa init talagang baka, feeling ko may mga nag-collapse nung weekend. Siguro dahil sa meron, init. oo. Kasi isipin mo, lumabas ka lang sa aircon, napakainit na. True. Tapos konting galaw mo lang, papawisan ka na kagad. Totoo. Diba? So kaya iba ang tindi talaga ng init ngayon. Kaya grabe, yung tubig ninyo dapat lagi kayo may baon na tubig. Pero meron tayong bagyo eh. May bagyo ngayon? Alam ko meron bagyo, mamaya we'll give you more details when we get back. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Oo. Hindi May pa bagyo. sinapag-search si Lindsay eh. Oo, nakinig kasi ako nung... Basta. Thank you Ganun naman sa talaga eh. Sa tandem na to, no? Ako yung tamad, ikaw yung masipag. Yan nga. Diba? Oo. So mamaya, bibigyan natin sila ng details kung sino nga ba yung bagyo natin at saka anong kembot ng bagyo. Nakakaloka. Weather update from Yes. DJ Lindsay mo. Oh, that's very important eh. Kaya dapat ibigay natin yan. Yeah. So ito na nga DJ Lindsay. Alam mo Okay. ba, meron akong natutunan Ay. na Gen Z na term itong nakaraan. Okay, Naku, pinaghandaan mo ba yan? Oo naman. Alam mo ba, matagal ko na itong nababasa, no? At syempre, nakikita sa mga chat or hindi naman kaya sa text, no? Anong meron? Alam mo ba, yung AMP? AMP. Ano yung AMP? Ang AMP ay kadalasan, ang ibig sabihin pala ng AMP or AMP, no? AMP, kung basahin natin sa Sasapakin kita, Toby. Ang daming na may alam. Ang dami nang may alam yan. Ito nga, para sa mga hindi nga nakakaalam, no? At mali yung idea nila Okay, sa sige, utak. baka mali yung idea Diba? ko siguro. Sige, ang ibig sabihin pala ng AMP or AMP, no? Ain't my problem. Okay. Pero, ang akala natin, no? Ampu sa, gano'n, no? Tanggalin nyo na lang yung letter S, palitan nyo na lang letter T, okay? Ain't my problem. Yun palang ibig sabihin nun. Kasi di ba kapag reaction ng mga tao, halimbawa, yung sablay yung sagot, halimbawa, sablay ganun. Di ba ganun? Di ba? Diba? Iisipin mo kagad, mura kagad, di ba? Oo. Pero hindi pala. Oo. Ain't my problem pala talaga yun. Okay. So, use it in a sentence. Oo. Use it in a sentence. Use it in a sentence. Aalis ka pala bukas. Oo. Amp. Ganun. Ain't my problem. Oh yeah. Nakita ko yung ex mo, may kasamang iba. Niloko ng jowa niya. Ano sagot mo? Ain't my problem. Okay. So nagsimula yan, yung ain't my problem na yan. Alam ko sa sa Amerika yan eh. Tapos tayong mga Pilipino, na ano natin yan eh, na-absorb natin. Na-adapt natin. Oo. Pero kaso nga lang, naiba yung meaning sa atin. Oo. Na kung saan kapag amp, no, ibig sabihin kagad ay mura. Sa ganun. Amputek. Ganyan. Amputek na lang. Sige, diba? sige. Oy, nice to know in fairness. Ayun, nagulat ako talaga nung nalaman ko yun eh. Napashare talaga ako ng meme na problem. Ain't my problem pala yun. Nakita ko nga yun sa shinare mo. Oo. Ain't my problem. Nagulat ako, yun pala yun. Akala ko kasi buong buhay ko, no? Ako Kaya din. simula nung nagmumura na ako. Oo. Sorry nanay simula nung nagmumura ako, akala ko talaga ang ibig sabihin ng amp ay mura. Oo nga. Ang putik, ganun. Oo. Alam mo naman kasi tayo mga Pilipino pala, tayo, Diba? invento tayo eh. Diba? Kung binabago natin yung mga meaning eh. Oo, para lang yung LOL. O LOL. Akala din ng iba, mura yun. Diba? Akala ko dati, lul, gano'n. Yung lol. Lagyan mo lang ng isang letter sa sa unahan. Letter U. Oo, yun. Akala mo natin. Pero hindi pala. Laughing out loud yung ibig sabihin nun or laugh out loud. Dati pa nga nagalit pa nga ako nun sa ex ko nun eh. Oo. Kasi nag-lol siya. Okay. Ba't mo minumura? Ganun. Yan nga. Yung pala laughing out loud. Kasi tayo mga Pilipino, di ba, kunwari kapag tropa-tropa, di ba, kapag ikaw ay, alam mo na, binibiro, di ba, sabihin mo agad, lol, gano'n, di ba? Pero, Okay, para sa'yo, lols, gano'n, di ba? Para sa'yo, mura or hindi naman, kaya parang binabastos ka niya, gano'n, kumbaga. Pero laugh out loud pala yun. Laughing out loud or laugh out loud. In fairness naman. Iba na, no? Nangyayari. Oo. Good time. Okay. So, okay. Nice to know. Punta naman tayo dun sa... May ano ka ba ngayon? May problema ka ba ngayon? Meron yung sender ko kanina. Ano yun? Ano, na-stress ka dyan sa pag-aayos mo ng buhok, ha? Ayaw kasi sumunod ng buhok ko eh. Oo nga. Yung style eh. Nakakainis eh. Minsan talaga may ganun tayong panahon, no? Bad or hair araw, day. no? Bad hair day. No? Totoo. Na kung saan kapag inayos mo naman, pero nung nagsuot ka nga ng helmet, nagulo, so ayan.
Di na maayos. Feeling ko dapat dito ka sa office talaga nag-aayos ng hair. Ayoko kasi, gusto ko kasi kapag pumupunta ako dito sa office, okay na ako, no? Tapos, Alam mo ba, na-realize ko, naging rule yan ni President Bongbong Marcos growing up Ano yun? May kwento lang na napanood ko na one time daw, nung bata pa siya, nasa Malacanang siya, parang maraming press na mag-i-interview. Ngayon paglabas niya ng kwarto, hindi pa ayos yung itsura niya. So from then on, sinabi niya sa sarili niya na dapat bago ka lumabas ng kwarto mo, ayos ka na. Di ba? Kasi hindi mo alam kung sino yung makakasalubong mo paglabas mo. Alam mo ba, meron pa akong rule dati, no? Na bago ako pumasok ng opisina, dapat maayos na yung mukha ko. Dapat nakapagpulbos na ako. Hindi yung haggard na haggard ako True. na makita ng mga katrabaho ko. True. Kasi para sa akin, no? Kapag nakita ka ng boss mo, no? Tapos ganun yung itsura mo, hulas, tapos haggard ka, no? Parang hindi mo naman nirespeto yung mga tao sa paligid mo. Yun yung para sa akin, ha? Oh, yung paniniwala ko, Totoo. It's a sign of respect na kung saan kailangan mo magmukhang maayos, magmukhang presentable sa mga boss, sa mga, sabihin na natin, may-ari ng kumpanya, di ba? Paano kung station visit, di ba? Yeah. So magmumukhang haggard. So parang nakakabastos naman, di ba? At saka it's how you present yourself or you package yourself. Minsan talaga hindi mo alam kung kailan dadating yung opportunity. Tama ka dyan. At saka sabi nga nila, parang hindi ka talo kung lagi kang presentable. Di ba? Kaya yun, lagi ako nag-aayos, di ba? Kaya lagi rin ako nagpupulbos, no? Before tayo mag-ere, DJ Lensay, no? Kasi nga naman naka-live tayo at syempre gusto ko magmukhang presentable man din sa inyo, di ba? Totoo. Kaya ang hirap ng lagi kang oily. Diba? Ang hirap-hirap nun. Tapos sabihin nyo, lagi ako nagpupulbos, ang puti-puti ko na. Hindi, para po sa inyo yan. Tsaka para matte. Like, oiliness is next to poverty. Ay, pero ngayon, minsan sinasabi nila, hindi ako oily, glass skin yan. Oh, glass skin? Glass skin. Kaso sa akin hindi. Ano? Ang pangit sa nung pag glass skin Mukha lang talaga akong haggard kapag oily. May mga binabagaya ng oily face. Oo, sa akin hindi Sa atin hindi. Sagwa Okay, ano pa yung problema mo? Sorry. So ito, ayun na nga, no? Kanina nga ang nangyari, etong ating sender ay napapressure daw sa kanyang girlfriend. Why? 25 years old pa lang naman sila. 25? 25. Pero ayun, kada tapos daw nila, no? Sa gabi. Bakit magkasama na sila sa gabi? Siyempre naman. Basta yun, oo. Living together ba? Hindi sila living together. Okay. Siguro pumunta lang sa kanila, no, doon natulog or hindi naman kaya may happy hour sila, di ba? Okay. So yun, kada daw tapos, no, ang nangyayari, pinapressure daw siya about sa pagpapakasal. Kesyo daw yung mga tropa daw niya kinakasal na. Okay. Diba? 25? 25. Okay. Para sa akin bata pa yun. Para sa akin lang naman. Okay, so anong problema? Sino ba yung sumulat? Yung lalaki? Yung lalaki. Ito nga si lalaki, ayaw pa nga daw kasi medyo bata pa nga daw talaga sila at madami pa siyang gustong gawin at wala pa daw sa isip niya yun. Mga ganung bagay. Okay. So ngayon, hindi niya masabi or hindi niya alam yung gagawin niya kasi nga naman daw, nape-pressure na daw siya. At gusto niya daw na makipaghiwalay doon sa babae dahil daw sa pressure. Uy, grabe naman. So yun nga. So para sa akin, no, dapat hindi, no? Dapat hindi ka makipaghiwalay, no? Agad-agad dahil lang sa pressure. Well, baby Tobes, kasi iba yung pressure, alam mo yan, sa lalaki Kapag sobrang nacho-choke na sila, minsan may ganong feeling na parang, ano ba yan, parang lagi-lagi na lang ako nito pinupush na magpakasal na or magpakasal na kami. May mga kilala din kasi ako na nakipag-break just because pressured sila. As in, itong tao na to, ilang beses siya nakipag-break sa jowa niya, although mahal niya. Yes. Pero dahil sa nadadala siya ng pressure, hiniwalayan niya. Kasi nga gusto lagi magpakasal na. Kasal. Oo. Pero syempre, eto para sa akin, no, naiintindihan ko rin naman yung side ng babae na kung saan naman-pressure din naman talaga sila. Yes. Kasi syempre, usually, para sa kanila, 25 talaga yung ideal age Para sa kanila, yung iba. Hindi ko nilalahat, Hindi ko sinasabing ikaw din, Hindi ko nilalahat. Yung ibang ideal age nila is 25. Sa iba. Yun kasi ang nakagisnan ng iba ng iba. So ayun na nga, iniisip nila na itong mga tropa ko, kinakasal na ako kaya kailan. Diba? So ngayon, eto ang nangyayari, na-pressure din sila. So at as a result, no, na-pressure din nila yung kanilang mga jowa. Alam mo kung anong problema dyan? Yung constant comparison. Tama ka. Yung comparing your life to other people. Kasi yan talaga yung nagiging problema sa kahit anong aspeto. Kapag tiningnan mo talaga yung buhay ng ibang tao, syempre may may sana all, may ganun mga reaksyon. So hindi ka talaga magiging masaya
or ipe-pressure mo yung sarili mo to be like them, which is a no-no. Diba? Hindi pa naman talaga dapat. At syempre, isipin na natin, sabihin na natin, hindi pa tayo ganun ka-stable. Siguro may iba na pinalad na stable na kagad at the age of 25, no? Siguro itong ating sender, no, na lalaki, no, hindi pa ganun ka-stable, kaya naman hindi niya pa naiisip yung mga ganung paraan or yung mga ganung bagay. Kasi ako at the age of 25, Diyos ko, hindi ko pa nga alam kung ano gusto ko nun eh. Diba? Oo, diba? Kaya iba talaga. Kaya ako, ayoko pa mag-asawa. Ngayon nga, 27 eh. Diba, 27 ako this year. Wala akong kausap, wala akong jowa. Diba? Wala akong ka-text, ka-chat. Pero, at the end of the day, no, ayoko pa rin naman talaga mag-asawa. Kung may jowa man ako ngayon, diba? Ayoko pa. Ang gusto ko talaga is 30. Yun yung ideal age para sa akin, no? Siguro kapag tapos mo na gawin yung mga gusto mong gawin. Kasi ako naniniwala akong lalaki, magsisettle down lang yan kapag tapos na siya sa mga, alam mo yun, mga single stuff niya. Like yung mag-inom hanggang madaling araw, hanggang umaga, tapos yung paglabas kasama with friends, pagbili ng mga gamit na gusto niya, yung mga luho. Kasi there will come a time for men na mapapagod na sila, na parang gusto na nilang, alam mo yun, sasabihin na lang nila na, parang what's next? Yes. Ganyan. Okay, gusto ko na maging at peace, mag-settle down. Ako nasa ganyang phase na rin naman talaga ako. Talaga ba? Oo. Masasabi mo bang tapos na yung mga happy Though may mga luho pa ako na gustong bilhin, no? Pero ngayon kasi gusto ko na for the future na eh. Yun na eh. Nandun ka na sa level na yun. Kasi naranasan ko na rin naman yung mag-inom hanggang umagi. And ayoko na. So masasabi mo, kasi isa sa mga factors is yung stable ka na, yung feeling mo makakapag-provide ka na for your future family. So far, oo. Wow. So far, ha? Oo. So yun. Pero at the end of the day, no, kulang pa rin naman talaga. Wala pa akong bahay, di ba? So ayun nga, binubuo ko pa yung bahay na yun. Pero tingin ko naman by 30, no, meron na akong sariling place ko. At by 30 din naman, meron na rin akong jowa nun sana naman, di ba? So yun, kaya tingin ko, no, by the age of 31, 32, 33, magkakaroon na ako or gagawa na ako ng pamilya ko na sarili ko. Yun yung para sa akin. Feeling mo yun yung timetable mo. Kasi ko lang naman. Iba talaga ang pressure ng lalaki at iba din ang pressure ng babae. Siyempre, yung mga babae gusto nila maging secure doon sa future nila with this person. Kasi sabi mo nga, madalas nilang ginagawa. Yes. Kasi the more na ginagawa yun ng babae with that person, the more na parang ini-imagine mo yung future mo with him eh. Kahit hindi mo yan jowa. Yes. May ganong factor na tipong kapag ginagawa mo yan doon with this one person ng madalas, syempre may iniisip mo na, alam mo yun, gusto rin kaya niya akong makasama. Oo. What's next with us kaya? Tsaka minsan napapa-overthink din kayo mga babae, di ba? Ay, hindi minsan, be. Ay, di ba minsan? Madalas kami overthinkers, baby. So kaya ayun, di ba? Napapa-overthink din nga naman kayo na kung saan ay eto lang ba habol nito sa akin? Yun Baka nga. mamaya pang good time lang ako, di ba? Nagkakaroon tayo ng parang picture sa isip natin kung ano kaya mangyayari sa amin in the future. Kahit, di ba, sabihin natin na wala namang label or kahit na mag-boyfriend-girlfriend pa lang kayo, ganyan. Kapag ginagawa nyo yun madalas, yung thing na yun, kapag naglalato-lato kayo together. Lato together. Oo. Diba? Madalas nagpe-paint ka ng picture, promise, sa babae, ganyan eh. Pe-paint mo yung picture na happy kayo together, ganyan. Yes. Bukas makalawa, ano kayong gagawin nyo? Magtatawagan ba kayo? Or gagawin nyo ba ulit yun? Ganon yun eh. Pero yun na nga, para sa akin, no, wag natin pressurein yung sarili natin, di ba? Kasi ang nangyayari kasi pag napapressure tayo, nakagawa tayo ng mga desisyon na i-regret natin in the future, siguro, di ba? Oo. Kasi ang nangyayari kasi pag napapressure tayo, di tayo nakapag-think ng clear eh. Naiisip kagad natin kung ano yung unang pumasok, di ba? Ayun na yun. Baka mamaya itong desisyon na to na naisip mo, dala lang din talaga ng pressure. At the same time, mare-regret mo siya in the near future. Pero baby, feeling ko, pressure is good din sometimes because it pushes you to be the best version of yourself. Oh. Diba? Kasi minsan hindi ka, alam mo yun, hindi ka nagiging okay or feeling mo ganyan ka na lang forever kasi walang pressure eh. Ayun nga. Diba? Hindi ka lumalabas dun sa box mo. Yes. Hindi mo binibigay yung 100% mo kasi hindi ka nape-pressure. At problema yan ng kadalasan ng mga young adults or siguro, teenagers, ganyan. Yung mga nasa 20s, ganyan. Kasi kailangan nila ng kahit papano ma-choke ng konti. Naku. Hindi naman literal. Hindi literal, pero kailangan mo silang bigyan ng pressure ng konti or madaming pressure para gawin nila yung best nila, ibigay nila yung 100% nila. Pero dito sa sa case na to, no, sa pagpapakasal, hindi basta-basta yung desisyon.
Kasi syempre, kasal na to para sa akin ha. Kasi at the age of 25, di ba, medyo bata pa para sa akin yun eh. Feeling ko, ang pinapalabas nitong pressure na to dito sa lalaki is para i-confirm mo dun sa babae kung nasan ka na ba ngayon. Kasi kapag hindi niya sinabi kung ano yung score sa tingin niya, sa sarili niya, sa kanilang dalawa, kukulitin lang siya ng kukulitin. Yes. At aasa lang ng aasa yung babae. So once and for all, bilang lagi kanyang kinukulit tungkol dito sa kasal, sabihin mo na sa kanya na nandito pa kasi ako sa moment na nag-e-enjoy pa lang ako sa life. Tama. Diba? Alam mo kasi yung problema sa mga magkakarelasyon eh. Diba? Hindi nila nasasabi yung talagang gusto nila sabihin kasi nga naman natatakot sila na baka mamaya masaktan nila yung partner nila. Oo. Diba? Na pag sinabi nila yung katotohanan, magtampo, magalit, diba? Makipaghiwalay kagad. True. Pero kapag kinausap ka ng masinsina, no, ng heart-to-heart talk, no? Oo. Maintindihan yan. At syempre, magko-compromise yung isa sa inyo or hindi naman kayo, mag-meet kayo halfway. Oo. Ganun. Tsaka sabihin mo siya sa magandang paraan ha. Kasi alam mo na mga babae, talagang nako, naive yan minsan. Oo, baka mamaya naman kasi ang sabihin mo, "Uy, ayoko pa magpakasal." Ay, ba? naku, wag naman ganun. Ano ka ba? Ilang taon pa lang tayo kasal agad? Yung mga ganun. Parang diring-diri ka naman nun. Oh my gosh, nakakayamot yung mga ganyan. Hindi pala pa naman tayo sa edad. Ba't magpapakasal na tayo? Yung may mga ganyan Pero kasi alam mo, sumagot eh. ako aaminin ko ha. Oo. Ganyan ako sumagot dati. Seryoso ba? Although, Pero ito nung malao naman na-realize ko no, na mali pala yung pagsagot ko ng ganun, ng pabalang. diba? Kasi isipin mo no, yung babae napaka-soft, 'di ba? Na kung saan sabihin na natin emotional sila, 'di ba? Hindi nila ma-take yung mga ganong joke, no? Kasi para sa atin joke lang, para sa amin mga lalaki kapag nagganon yung tono namin, biro lang. Pero para sa babae no, tinitake nila yun as offensive. Oo. Diba? So syempre isipin nila na ano ba to? Diring-diri ba to sa akin? Ayaw ba ako na ito pakasalan, di ba? Kasi big deal sa amin yung usapang kasal. Yes. So kapag medyo sablay ka sa pagsagot Diba? doon, talagang iti-take namin yun personally. Oo. Kaya ayun, naisip ko rin talaga na, ay mali pala yung pagsagot ko ng ganun. Oo. So, dapat pala mahinahon, dahan-dahan, di ba? Pag-iisipan mo talaga, Yes. baby to be like, kung halimbawa, ako yung lalaki, sabihin ko sa kanya na, kung nasan man tayo ngayon, I'm really happy where we are right now. But I don't think kaya kitang pakasalan na at the moment. Soon. Siyempre, dapat may cambio yan. Oo, di ba? Kasi kung hindi, yari ka na Kasi dyan, kung par. hindi, wala ka ng jowa kinabukasan. Diba? Feeling ko, mangyayari yan sa atin very, very soon at paghahandaan ko yan. Hindi pa lang ngayon. Hayaan mong ayusin ko yung buhay ko para sa'yo. Yung Diba? mga Mga ganyan. ganung bagay. I-construct mo in a way na parang, may ganung factor. May factor dun sa Diba? side ng babae. Tapos kantahan mo rin yung tono ng boses mo, di ba? Oo. Yung like for example, babaan mo ng konti. Diba? Babe, Oo. ganito kasi, hindi ko pa kasi kayang buhayin yung magiging pamilya natin. Sa ngayon. Sa ngayon. Oo. Pero darating din tayo dyan at mamahalin pa rin kita habang buhay. So diba? true. Ayan. Diba? Pwede yung ganun. Diba? I really wanna spend the rest of my life with you. But for now, kailangan kong paghandaan kasi. Diba? Yung tipong Diba? gusto kong mamatay, katabi ka. Hoy! Grabe naman yung mamatay agad. Hoy, wag naman yung O, mga bakit? gano'n naman. Ang creepy naman nun. Hindi siya creepy. Creepy Kasi ito lang yung nag-i-indicate na kung saan gusto mo talaga siyang makuha or hindi naman kaya makasama hanggang end of your days. Yun kasi yun. Kasi magmamahaling kita kahit hanggang mamatay ako. Okay, it's kind of sweet but creepy din at the same time. Bakit naman? Syempre, usapang patay naman. Gusto mo Hindi kakatapos yun. yung chumorba tapos pinipressure mo siyang pakasalan ka tapos sabihin mo naman hanggang mamatay ako. Ang bakit naman nun? At least, di ba? Bala ka mamatay mag-isa mo, sabihin siya. Bala ka mamatay mag-isa mo, grabe ka naman. Ay, nako. So yun, it's all about you presenting your piece in a manner na hindi offensive dun sa babae. Tama ka dyan. And yung tipong mapapalook din siya or mapapatingin din siya sa future ninyong dalawa. Tama ka dyan, DJ Lenzy. At syempre sa ating message sender, no, nako, dapat sabihin mo kung ano yung nararamdaman mo at sabihin mo yung side mo, hindi yung kung ano-ano lang nasasabi mo, no. Kasi syempre kapag na-pressure ka, magdadahilan ka dyan eh. True. At baka mamaya, di ba, yun nga, gaya na sabi Kamali namin, ka pa. yung
tono mo, di ba, maling-mali, di ba? Yun pa yung masabi mo na kung saan mag-aaway pa kayo at worst comes to worst, no, maghiwalay pa kayong dalawa. Ouch! So, wag naman sanang ganun, di ba? Ayaw natin ng ganyan. So ngayon, mag-usap kayo ng masinsinan, seryoso, at sabihin mo siya in a nice way. Although ngayon, ang dami ng talks about divorce, ha? Naku, nga. Ang init ng usapan na yan, Sobrang mainit na mainit, DJ konting Lindsay. kembot na lang kasi papunta na sa Senate eh. O, diba? So tingnan natin. Ang daming mga opinions. Ikaw ba? Ako? Very briefly. Very briefly. Kasi para sa akin, no, hindi naman lahat ng relasyon, hindi naman lahat ng mag-asawa ay nag-work din naman talaga. Oh. So para sa akin, kung yung relasyon nyo ay pangit, no, papunta na sa pangit, no, adi andyan yung divorce para maghiwalay kayo. Oo. Yun yung para sa akin, ha? Okay. Pero kung hindi naman, kung masayang-masaya naman kayo, huwag niyong pakialaman yung divorce. Oo. Yun yung para sa akin. Ako naman, magpumasa o hindi, go. Kasi, nasa tao pa rin naman yan, nasa mag-asawa yan. Yes, oo. Diba? Ngayon, kung nag-work naman yung relasyon nyo, Diba? Huwag niyong pakialaman, di ba? Huwag niyong puntahan, di ba? Like for ganito nga, sa kasal nga di ba? Oo. May mga na ngayon, may mga tao na ngayon na hindi nagpapakasal. Oh, Di ba? why? Gusto lang hindi Oo. magpakasal kasi Oo. mas okay lang sa kanya yung ganitong terms Oo. Yung magjowa na lang kayo, pero walang kasal. May mga ganun na ngayon. Oo. Okay? Pero ngayon, andun pa rin ayan. naman yung kasal, di ba? Hindi lang talaga nila pinapakialaman. Oo. Di ba? So yun lang yung para sa akin. Oo. At saka sa akin din, ganyan din yung pananaw ko. I mean, pumasa man, magkaroon man ng divorce o hindi magkaroon ng divorce dito sa Pilipinas. Kasi for everyone's information, Vatican at Philippines na lang ang walang divorce. Yes. Diba? So, ako, kasi nasa tao pa rin naman yan eh. Kung gusto mong makasama to hanggang sa pagtanda, panindigan mo siya. Diba? Hindi yung tipong, well, on the flip side, sabi nga nung iba, na paano naman daw yung mga na-abuse na ng mga babae na parang kailangan umalis na talaga doon sa marriage na yun kasi they found a new love, ganyan. So, yun nga, nasa tao pa rin yan kung paninindigan ninyo yung pinangako ninyo sa isa't isa at saka pinangako ninyo sa batas ng Pilipinas, ganyan. Yes. So ngayon, kung hindi naman, huwag lang pakialaman. Oo, eri na yan. Oo. Basta nandyan na yan. Oo. Yun para sa amin lang naman. Para Opinion sa amin lang naman. yun. Okay? Oo. Huwag nyo kami i-cancel, huwag nyo kami i-bash. Oo, sa amin lang yun. Oo. Siyempre, kung ano pa rin opinion ninyo, di go for gold. Oo. Push nyo yan. Bahala na kayo sa buhay nyo. We respect naman everyone's opinion. Oo. Kung nagkaroon kayo ng problema sa opinion namin, Hoy! may problem. Diba? This is our opinion kasi. Anyway, mga pangga, susunod na napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay para sa programang Lihim ng Liam. And of course, nakasama mo't nakalandian ng hot baby boy ng radyo. Walang iba kundi si Baby Toby. At syempre pangga, si Baby Toby ay pwede yung stalk at i-follow sa lahat ng kanya social media accounts. Hanapin nyo lang Baby Toby 1067. Okay? Okay. So for our next song, here's a song from Lian and Nara titled The Somewhere Over the Rainbow. Tumutok lang dito sa estasyong Same Same pero iba. We are number 1, 06.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihing radyo. Sabihin mo.